So another live reaction video sa isa sa mga makasaysayang interview na ginawa natin dito sa Tatong Kalye, no? So konting disclaimer lang dahil ang mga pinag-uusapan natin dito ay medyo kakaiba. Yung iba kasi hindi tanggap yung ganitong content pero tinanggap natin to dito sa tahanan natin, sa brigada natin. Tinanggap natin yung mga ganitong content. Hindi naman natin gino-glorify or ina-idolize yung mga ginawa nila, no? Nandito lang tayo para saksihan yung mga testimonya nila at pulutin kung ano man yung aral na pwede nating mapulot sa kanilang mga istorya, at syempre kung ano man ang mali ay hindi naman na dapat natin tong tularan. Itong re-reviewin natin ay tungkol sa karanasan ni Lolo Pamboy Wangwang, isa sa malapit na kaibigan ni Lolo Hiner o ni Lolo Boy Kamatis. Kukwento niya dito kung ano yung mga nasaksihan niya, ano yung mga karanasan niya nung kasama niya si Lolo Boy Kamatis. Simulan na natin to. Sputnik number 1. Sputnik number 1. Meron po ba kayong alias dun sa loob doon? Wangwang. Pamboy Wangwang. Ilan taon na kayo ngayon? Wangwang. 74. Paano nagsimula yung kabataan Yalata, no? ninyo na hanggang sa matatakan po kayo ni Sputnik? Yung kabataan ko kasi hirap at pera. Ngayon may mga kaibigan ako, mga anak ng pulis. Nagkaaya nga, inaaya ko na, sabi ko, ito na ang pagkakataon kung magkaroon ng pera. Gagamitin ko itong mga to para magkapera. 18 na ako, 19. Tapos, nagbuo kaming grupo. Mga kasama kong anak ng pulis, may mga gamit yun. Ako kasi naman noon, magte-training ako ng dati sa sundalo. Pero ang purpose ko talaga nung kukuha lang ako ng gamit. Kasi nga gusto kong makahit ng isa o magkapera. Kasi maaga kami na ulila nun. Tapos ngayon, Daming ganito, no? Halos kapit sa patalim. Nung panahon nila, halos kapit sa patalim yung ano nila, naisip nila na paraan para maihaon yung buhay nila sa kahirapan. buo kami. Gumawa kami ng isang tip. Unang bira namin, meron. Ganda. Kumuha na naman kami ng gamit. Nabuo namin yung malaking maganda na to, sabi ko. Sasakyan na lang. Hindi, ngayon nakakuha kami. Tapos meron kami doon isa, yung pintur-pintur. Sabi niya, mas maganda yan, gawin natin ambulansya. Pang pinal yun. Kasi pag bumira kami nun, sa rito, pagpuha, takbo doon sa isa, iwan. Pinal ambulansya. Walang harang pag tumunog yun. Dire-diretso yun. Ganun lang nangyari yun. Tapos itong huli, yung malaki, yung nag-away-away kami. Ilang kayo niyan lahat? Bali 7. Ito nangyari. Ito yung mga kadalasan na napapanood natin sa pelikula, no? Yung sila na mismo, tapos ang nangyayari, nagkakaroon pa sila ng di pagkakaunawaan. Sila magkakagrupo, no? So, yun ang doon. Yun ang kadalasan nangyayari. Tsaka yung mga kwento kasi nila, doon lang talaga natin napapanood dati sa mga pelikula, no? Hindi natin lubos maisip na nangyayari pala talaga yun sa totoong buhay. Kaya yung ibang na-interview ko, ang sinasabi nila, maraming dyan dati. Sa kulungan, maraming pupunta dyan na artista, tsaka yung mga nag-i-interview para kumuha ng istorya. Ang tip, 600,000. Magbabagsak pa lang ang Marcelo. Di, bumira na kami. Wala kami nakuha. Ito ngayon, lumabas sa dyaryo. Mas malaki. Nag-iwa-hiwalay kami. Bulilyaso. Putuwakan doon sa bombahan doon sa loob. Biraan kami. Ang nakuha namin, halos 10,000 lang yata may git. Nung kasi malaki pera nun. Paano nabulilyasa yung lakad niya? May dalawa pa sa loob ng CQ. 4 pala yung CQ ron. 2 lang ang nakuha namin. Puto. Ito ngayon, nagpaputok. Tinamahin kasama ko. Baliktad. Binira ko rin. Binira ko rin. Pagbira namin ganun, yun. Kalas na kami. Lahat. Natak namin. Naiwan kami ng isang getaway. 2 kasi. Pasok doon sa isa, palit. Ang pumikap sa amin yung isa. Yung isa naiwan na talaga. Yan, paglabas namin ganun, bumaba na kami. Yung isa, tinadala na namin sa bahay kasi may tama, hindi pwedeng dali sa ospital Namatay naman. Hindi yan kaiwa-hiwalay. Hindi kinabukasan naglutangan na. Hindi na rin ako makita ng mga Ito ngayon na nangyari. Lumabas ngayon sa dyaryo, mga 2 araw. Puto malaki nakuha. Hindi ngayon nagtatanong, kanina yung pera. Ayun, doon na nagsimula nag-away-away kami. Doon rin kami naging mitya ng nahuli kami. Kasi kami na nagpupukpukan na Pinalabas lang sa Dyaryo? pera malaki. Hindi ngayon kami ngayon nag-away. Nasaan yung pera? Hindi pwede yan. Ayun.
Hanggang sa nakuha nila isang kasama ko. Tinali nila, pinahirapan nila eh. Pero kayo yan. Oo, kami yun. Walang ibang ano, kami nag-aaway nun. Hanggang sa nahuli nga yung isa. Ayun na, pinagtuturo na kami. Putang, sabi ko, naloko na. Yun na. Kulilyaso, yung nangyari, no? Sa pelikula ko lang napapanood to mga ganito eh. Kaya minsan talaga pag yung halimbawa nag-i-interview ako, talagang yung reaction ko, yung nararamdaman ko, parang minsan kinikilabutan ako na talaga, ginawa nyo yan, nangyari yan. Tinga na kami. Oo, hanggang sa pinuntahan ako dito. Kaya lang dyan pala sila, pinakbakan ko sila eh. Eh, dala ko kasi nun yung M2 na ano eh. Binigyan ko. Dala nila yung Volkswagen. Yun, lalong uminit. Hanggang sa yun. Ako huling-huli na huli. Ito ngayon na nangyari. Nagkita-kita kami sa loob. Nag-away pa rin kami. Dahil nga doon sa pera na ano, lumalabas sa dyaryo na malaking 700. Pero wala 700. 10,000 lang nakuha namin nun. Hinahanap namin yung pera sa may ano, Atachi. Attache case. Oo, wala. Eh wala na, nahuli kami. Namin na namin. Eh, magkakilala naman kami nitong mga to. Si Boy. Kahit papaano. Kahit ng bata kasi yan, dito rin yan eh. So, yung tatak nyo na yan, saan nyo na nakuha? Sa labas o sa loob? Sa labas pa. 17, 18. Ganun. Kasi dito sa lugar namin, ang Sputnik dito, ako lang tsaka si Boy. Puro commander dito. Matagal nyo nakasama, kakilala si Boy Kamatis? Oo, tagal na. Bata pa ako noon, nandyan na yun. Sa looban eh. Si Boy, binasagang kamatis yan. Lihito mo talaga nagtitinda ng kamatis yan. Ayaw nga ng kamatis yan, loko na yun. Na-interview nyo yun, di ba? Yung Rampunit. Apo. Nardo. Yun ang... Yan, si Lolo Rampunit, isa yan sa mga na-interview natin. Pero yun nga, sumalangit na ba yung kaluluwa, no? So, nung in-interview ko siya, parang 89 years old na ata siya. Pinuntahan namin siya dun sa bahay niya. Tapos, grabe rin yung intensity nung ni Lolo Rampunit kapag nagkukwento. Kumbaga, hindi mo mahalata mo kung ano kung totoo hindi yung sinasabi niya eh. Kasi dire-diretso kasi sa edad na yun, 89 years old, tas dire-diretso pa siya magkwento. Ganun yung sinasabi ni Lolo Pamboy dito na ayan, kilala ni Boy Kamatis yan, si Rampunit, yan yung laging binabanggit ni Boy Kamatis. Nasaan si Rampunit? Kasi nga siya kakaibang magkwento si Lolo Rampunit. Napanood niyo naman siguro, no? Balikan niyo yung interview natin doon. Si Uno. Yan, obserbahan niyo kung paano siya magkwento. Yun siya laging hinahanap daw ni Boy Kamatis kasi nga yung intensity niya magkwento talagang kakaiba eh. Kinikwento sa akin ni Boy. Karancho niya. Gustong kausap ni Boy yun. Kasi nga parang medyo may pagkakain ko yun eh. Si Ener pangalan. Si Boy kasi noon talagang ano yan. Ano na yan, nagtitinda kamatis, masipag yan. Tinderong kamatis yan. Sa pako. Mga bata pa yun kasi nanay niya talagang nagtitinda. Di eto ngayon, pag may ano sa kanya, di ba, titinda siya, 5, tumpok lang yun eh. Tatawagan ng nanay niyan. Boy, kamatis. Yun. Pag may bibili, Boy, kamatis oh. At binabasagan siya ngayon sa pako, Boy, kamatis. Sabi ng iba, mahilig daw sa kamatis. Lagi daw may kamatis sa bulsa. Inuulam daw. Pero ayon kay Lolo Pamboy na isa sa malapit niya kaibigan at doon sa kapatid mismo ni Lolo Boy Kamatis, tindero nga talaga siya ng kamatis sa palengke. Kumbaga, yung mga bumibili, Boy, kamatis nga, Boy, kamatis, Boy, kamatis. Ganon yung pinakarason kung bakit siya nabansagan na Boy Kamatis. Iyon, hanggang sa tumanda na siya, dala-dala niya na yun. Hindi na bago yun. Yun talaga yung story nun. Mahilig yan, pag nagagalit yung kumakagat yun. Nagang bibigyan. Ganyan yun. Talaga may sumpong na magagalit yun pagka ano. Tsaka may tapang talaga si Boy. Iba talaga nun. Kasi nag-iasunto niyan, homestead 6-12. Tapos, tumira naman si Tijib. 8-14. Ang galit si Bebe. Gagalita ngayon siya. Hindi niya naman maano na ano. Alam mo ba ang sentensya ni Boy? Sa 12, 3 life yan. Nung kumawala sila? Oo, kumawala sila. 3 life ang sentensya nila ron. Walang bita yung mga yan. Hindi na sentensya ng bita yan. Tapos, nagkaroon pa sa isang life kay Noli. Noli Patuga? Oo, nasabit siya ron eh. Siya muna maduron eh. Kasi yung Noli, talagang matapang din yun. Kaya lang, walang gulang. Puro tapang lang. Pero kung walang sa ano, hindi katulad ni Boy, lumalapit ka palang tinitignan ka na. Nag-iisip na agad na hindi maganda. Anong unang asunto niya? Homestead yun. Pagdating sa Manila si Jin, Kumbaga, kadalasan sa sinasabi ng mga na-interview ko, kumbaga si Lolo Boy Kamatis, ano siya, sabihin na nating strategist. Obserbahan niya muna
yun yung may gulang. Kumbaga, paplanuhin niya muna bago niya gagawin. Pero ito naman si Noli Patuga, kumbaga warrior siya na may puso. Kumbaga laban kung laban talaga. Ito naman si sinasabi ni Lolo Pamboy, wala nga lang daw talaga siyang gulang. Pero ewan natin. Tuloy natin. Bumira na naman doon. Nakatira na naman na isa doon. Pumutok ngayon yung pangalan niya. Kasi mayroong mga tagapako doon palengke na nakulong din doon. Kaya pumangat yung pangalang Boy Kamatis. Pero dito sa labas, Hindi siya kilala. Kasi tumatama yan sa pako. putok na yung pangalan niya. Oo, kilala na. Dahil nga doon sa putra ng Boy Kamatis na yun. Talagang vendor talaga yan. Mabait naman ng bata yan. Nasama lang sa ano yan. Maraming loko sa ano pako. Hanggang sa tumagal, siya na yung loko talaga. Hanggang sa nakadali na nga, nakapatay na nga na ano. Di nagtago rito yan. Pagdating doon, kala malamig na, nahuli. Yun lang ang walang kulong. Maliit na sentensya ni Boy. Hindi niya pinagtyagaan. Ngayon, ang nangyari, pagdating sa city jail, tumira na naman. Bumira na naman na isa. Kaya homicide panibago. Naku, Diyos ko, 8-14. Pero may tatak na Pato. siya niyan, Lo. Oo, meron na. Siya lang naman tatak na Boy sa likod lang. Baneta. Yun, tugma ito dun sa ikinukwento ni, kalimutan ko, pangalan nun. Meron kami isa na na-interview, no? Ang sinasabi, isa nga lang din daw talaga ang tattoo ni Lolo Boy Kamatis sa likod, planeta, isang malaking planeta. Yung tatak ng kanilang pangkat sa likod. Tapos meron daw isang maliit na tattoo dito ata sa balikat or sa harap or sa likod ng balikat. Yung pangalan ni Lola Auring, yung kanyang minamahal o iniirog. Tuloy natin. Yun lang ano ni Boy, tataw niya Sputnik. Tapos huli yun alam ko, nagpaano dito maliit, yung kay Auring. Yun. Tayo na kaya nga pumuga ng ano yan Muntin lupa. Kami nun Kay Auring, hanapin nila si Auring. Umingay pangalan. Ito yung sinasabi, nagtutugma rin dun sa sinasabi na nakakalabas siya. Nakakalabas siya dahil pinapalabas nga daw siya para magtrabaho. Gumawa ng pera para sa pangkat nila. Tapos, ang sinasabi ni Lolo Pamboy, tumutugma rin. Nakakalabas din daw talaga yan. Or lumalabas para hanapin yung kanyang irog na si Lola Auring. So, dalawang purpose yung na-gather natin na informasyon doon. Una, malabas siya para makagawa ng pera. Pangalawa, kinikita niya, rinahanap niya si Lola Auring. Niya. Kasi nga merong nakakulong doon ng mga taga-palengke ng pako kasi maraming siga, di nakakulong din doon. Ngayon nakita-kita sila doon. Yung Boy Kamatis, putok naman doon. Kasi nga tindero nga ng kamatis yan. Pag tinananay niya, kapatid niya, Boy, kamatis bili kamatis. Talagang lumaki na siya, Boy Kamatis na, dala-dala niya. Kaya nung nagkita-kita sa Las City Jail, ang tawag sa kanya, Boy Kamatis na. Pumutok na. Lalo na nung tumira siya. Tumira sa City Jail na Maynila. Boy Kamatis na po. Tayo na, pumutok na Boy Kamatis. Pero hindi mahilig sa kamatis. Ayaw nga ng kamatis nun. Pag nakakita ng kamatis na Marami siyang tira sa Manila City Jail. isa lang, pumutok na siya ron. And syempre, yung mga tagapako kasi marami rin nakakulong doon. Kaya yun ang pinagsimula ng Boy Kamatis na Kasi sa palengke ng pako, kilala na siya sa pangalang Boy Kamatis. Paano na lang yung nangyari nung nalipat na siya sa Muntik? Paikot-ikot lang siya ron. Oo, kasi lagi naman kung nagkikwentuhan ni Boy, inaano niya sa akin. Napunta siya ng 2 hanggang sa napunta siya ng 4. Dating sa 4, ayun na nga, nagkasama-sama. Si Boy, mainit naman si Boy, hindi naman pwedeng may sumpong si Boy. Ang lahat makipag-awayan dun Hindi nawawala sa bibig ni Boy yun, si Rampunit. Nakakikwentuhan kami rancho kan, si Kachigurang Putahin to si Rampunit, di ko na nakikita. Putang ina to. Akong magandang makausap. Yan ang nakikikwento sa akin ni Boy. Kilala niya talaga yung Rampunit. Gusto niya maging bosyo. Talagang gano'n. Oo, totoo yun. Dahil kasi yun ang inaano nga rin ni Boy. Ayaw niya mapargabyado. Nandito na ako. Hanggang bewang na yung lubog ko. Hindi na ako makakaahon. Hindi naman pwedeng ako na lang dito Dalang. Lubog na kasi siya. Yun ang kinukwento ni Lolo Pamboy. Kumbaga, dahil nandito na ako sa sitwasyon na to, lubog na rin ako. Gagawa na rin ako ng paraan para ako na mamuno dito. Parang ganun. Yun ang kinukwento niya. Naghangad si Lolo Boy Kamatis ng kapangyarihan. And yun, nakuha naman niya yun, yung kapangyarihan na yun. No? Dahil nga, yun nga, napunta siya sa 4, ang Notorious Brigade.
Tapos halos lahat doon puro yung tawag doon, tinatawag nila na tirador, yung mga nandoon. Nirespeto naman siya ng mga yun. Kasi nga, ang kinikwento ni Loro Rampunit, ayan si Lolo Boy Kamatis, nakadali yan ng isang bosyo. Ang sinasabi, yung bosyo daw yun na nadali ay nasa pangkat pangkat Bisaya. Okay, may pangalan yung nadali niya. Kaya hinirang siyang kaya lalo pumutok yung pangalan niya, hinirang siyang bosyo dahil nakuha niya yung respeto ng mga kasama niya doon. Naman akong dalawin. Ayun na nga, hanggang saan madalas makipag-away ano kasi. Away dito, away dito. Gusto niya maging siga talaga. Ayaw niya nung parang ragabyado pa siya, ganun. Gusto niya ako, lubog na ako. Kaysa magparagabyado ako, padagdagan ko to yun. Ako na, kailangan ako rito. Wala na, iba na ni Boy noon. Ultimo sila gura nga, inaaway niyan eh. Tapos, ang hindi lang inaano niyan, isa si Tipaklong. Oo, 12 rin yun, si Tipaklong. Taga rin sa Paho. Nakasabay ko sa kolonya yung mga yun. Nakakabagito kayo sa kolonya, sa Blayan, si Tipaklong. Saka si Bruno. paano ba binuo ni Boy Kamatis ang 12 Pares? Hindi kasi away yun eh. Ito naman inanon sa akin eh, Boy. Kasi wala naman siya makakwentuhan sa sa Muntinlupa. Ako lang kakwentuhan palagi nun. Lagi kami magkausap nun. Kasi wala na nga yung si Rampunit. Kalugar ko pa, kapitbahay ko pa. Wala na, kami dalawa lang Sputnik dito. Sabi niya, tayong dalawa lang. Hanggang dikit. Kaya pag nagkikwentuhan kami nun, kaya sinasabi niya palagi na ang niya, gusto niya, siya ang maging hari. Kasi nga, si Tijel, nagsakripisyo na siya na isa. Kailangan mayroon pa panibago. Para na sa ganun, ako na. Kasi nakikita niya yung takbo doon sa loob na pagsiga ka, puta, pwede mong anuhin lahat yung Diba, nakaganon ka lang sa'yo, dumarating sa'yo yung ikaw ang kilala, ayan ang gusto niya eh. Gusto niya talagang makilala. Yun ang pangarap niya. Gusto niyang makilala ako dito. Pingarap niya talagang maging leader ng kanilang pangkat. Yung talagang sinasabi ni Lolo Pamboy dito. Tapos yun din ang sinasabi ni Lolo Uno, ni Lolo Rampunit. Talagang yun ang pangarap ni Lolo Boy Kamatis na ako ang maging hari dito, ako ang mamuno dito sa pangkat natin. Hindi lang sa pangkat natin, halos sa buong kulungan. Ako ang kikilalanin, ako ang hari. Yun ang sinasabi nila na pangarap talaga ni Boy Kamatis. Lupa. Yung nga, binuo niya na nga yung 12. Kasi nag-away-away kasi yan eh. Magka-away kasi yung mga tundupako na yan. Maraming kaaway si Boy Sputnik. Pero paano niya napasunod yung 12? Kasi si Boy naman talaga, binuo niya na yun lahat taga-pako. May sumisingit na taga-tundo. Maraming taga-tundo katulad ni Monyo, si Cardo. Kung may taga-Caloocan pa nga si Tipaklong, si Danny Lapid, si Kalit. Dapat sana parang pako. May pumasok ngayong batang tundo. Totoo yun. Yun ang sinasabi niya talaga. Anim-anim dapat. Ganon. Pero hindi naman nasunod yun eh. Kung sino lang ang gusto. Kasi si Blackie Vanito, gusto ni Blackie Vanito. At saka yun si Rampunit. Maraming gusto. Kaya lang ang problema, ayaw ni Boy. Kasi pag malit ang sentensya mo, ayaw ni Boy. Kasi pinanggalingan niya yan eh. Kasi nagsisi rin si Boy sa uli. Nagsisi rin siya. Nakakala mo, ganon-ganon lang ni Boy, pero ayaw niyang tumira yung maliliit na sentensya. Pakain ka nun. Tama ako dyan, tira ako sa sentensya mo. Ito, sipahin ka nun, batukan ka nun. May pagmamahal din siya. Oo, sa sentensya mo, 8-14. O ito, doon ka. Hindi pwede. Ayaw niya maliit sentensya, titira ka. May pag-asa ka pa. Ang kaibahan lang naman kay Boy, talagang ganon ang ugali niya. Mahilig siya talagang sasaplangin ka nun. Laki ni Boy, malaki rin kahit paano si Boy. Maganda katawan ni Boy. Yung laki ba nito nga, 2 gulo ang ginawa. Sub-sub eh. Binuo na niya yung 12. Tumira na sila. Tsaka isa pang rason nun para umangat tayo Sputnik. Gusto niya Sputnik. Die hard eh. Die hard tayo Sputnik si Boy. Gusto niya, kaya nga may planeta sa likod. Salang, laki. Talaga may vision na si Boy na pagdagalit yan. Yung bibig niya, gaganyan yan. Kakagat yan. Nagngangalit siya. Ayan, ganyan. Pag napunan mo yun, handa ka rin. Banata ka na. Ilala ko gali ni Boy, puta. Pero ako hindi niya na Kasi nga, magkaano kami. Saka napakalit na sentensya ko. Inalalayan pa nga ako niya, binigyan pa ako ng Bible niya nung nadistino ko. Ito pa isang maganda sa kanya. Tinanong niya ako nung madidistino. Kasi, padistino kami, nag-request ako ito magawa sulat. Ngayon sabi sa akin ni Boy, nagawa mo, susulat ka sa inyo. Hindi, i-request ako sa Blayan. Ba't pupunta ka ron? Ang hirap ng tatrabaho ka ron. Bakit? Gusto mo ba dito ka?
Ikaw ang tatanungin ko, boy, sa akin kung ganyan. Putang naman, ikaw lang nagtatanong sa akin ganyan dito, ha? May karapatan ko naman yun, puta, magkalugar tayo, di ba? Gugustuhin mo ba, dito ka na lang. Ay, gugustuhin mo, lumabas ka o dito? Siyempre, lumabas. Oo, isa lang gagawin mo. Makakalabas ka ba rito? Hindi. Saan ka makakalabas? Sa kolonya ka makakalabas. Kaya nga gumagawa ako ng request. Pupunta ako ng kolonya para makawala. Naman pwede dito. Tulad mo, tumira ka. Oo, ngayon. Karamihan sa mga na-interview ko, ang sinasabi nila, nung panahon nila, hindi naman na ngayon siguro, no? Madali daw kasi makapoga doon kapag nasa kolonya kasi living out, tatrabaho na rin sila sa labas. Tapos yun nga, madali daw makasakay ng bus doon. Kaya yung iba, ganito yung ginagawang strategy. Nagpapadestino para, yun, popoga sila. Nasaan ka? Nandito. Tahimik siguro. Siguro. Tititigin ako. Gusto ko sapukin po. Ikaw, tumira ka. Dahil na, mahirapan ka na makalabas, boy. Napunta ka ng Iwahig. Pumatay ka pa rin doon. Tumira pa rin sa Iwahig yan. Patong-patong asunto niyan. Yan, tugma yan sa sinasabi ni Lolo Rampunit. Naiwahig din daw yan si Lolo Boy Kamatis. Tugma kay Lolo Pamboy na sinasabi. Yun din daw, tumira nga rin daw sa kolonya sa Iwahig. Nadala na Iwahig yan si Boy. Pumutok lalo yan. At saka tugma rin to dun sa sinasabi nung isa sa na-interview natin na pangkatmusang naman. Si, tawag doon, anong pangalan nun? Si Lolo Roger. Lolo Roger Tarikan na nakasama niya sa barko, yan si Boy Kamatis. So yun, tugma-tugma sila na nakolonya rin daw talaga. Iba ng klase ni Boy, tumira. Binalik nga si Boy doon, putok-putok ang ganitin. Nabalik sa Muntinlupa, yan, may bista. Di bumalik. Pagbalik, eto na, talagang siya na. Pagdating doon, puta, naninipa. Diyan! Kilala na siya. Nilala na talaga siya si Boy Kamatis. Mga batang pako kasi nagpasikat yun eh. Malupit ng 12 nun. Putang na matindi. Talagang pinili ni Boy yung isang bukas na yung pinto nun. Yung kinikwento ni Boy, bukas na pinto nun. Nakaganyan eh. Naghihintay lang siya ng gusto niya mataba. Yung matabang isda. Boy, bukas na yung pinto. Habing gano'n ni Tipaklong. Yun talagang kadikit niya. Tipaklong, tsaka sigurang. Boy, bukas na pinto. Biray natin, di ba Kaya kita mga barbero. Pero nakita niya yung isa. Ito yun sa akin. Binuksan ni Boy yung pinto. Di naman tumakbo yan eh. Naglakad lang sila. Lakad lang. Walang Simple lang, lakad. Kanya-kanyang pesto yun. Maya-maya, ito na. Birahan na. Tinira na ni Boy yung isang malakalaking doon. Okso yung tinira niya. Nakadalawa ka agad si Boy. Tumutugma to dun sa kwento ni Lolo Lolo Rampunit, na yun nga, may nabira na matabang isda o yung mabangong isda na tinatawag. Ibig sabihin nun, ito yung mga siga na may pangalan, nire-respeto. Dahil bosyo nga rin eh. Yun daw ang nadali. Kaya, yan, sinasabi niya dito, yan, nakadalawa daw agad. Kaya, nakuha niya dun sa brigada na kinatatayuan ni Boy Kamatis, 4 Notorious Brigade. Dahil naggrupo-grupo na sila doon, nakuha niya lalo yung respeto ng mga kasama niya na yun. Dahil nga nakadali siya ng isang medyo matabang isda o mabangong isda. Kahit sino, may bata pa nga namatay doon. Barbero, 2. Marami namatay doon. Tumunog ang sirena noon. Umugong ang sirena noon. Pumasok ngayon yung mga empleyado na. Kinuha na sila. Pinagpapalo sila. 12 talaga sila. Eto na. Dinalan sila sa 8. Doon na sila ngayon sa Bartolina. Tapos mga ilang ban, kolonya. Ang alam ko parang magkasama sila ni Dillinger eh. Pumatay siya doon. Ngayon, kaya naman nabalikan dito sa Muntinlupa, doon sa pending na bista. Tinawagan siya. Binalik siya dito sa Muntinlupa. Pagdating dito, puta siya na hari. Yan na. Wala nang iba. Buo yun. Buong Munti yun. Wala kang maririnig doon. Ultimo ibang pangkat, Boy Kamatis. Tsaka makamati kasi Boy noon. Maganda kataban ni Boy. Paano lalo umabot sa punto na nagdesisyon siya? Paano niya kinausap yung 12 na planuhin na natin to? Hindi, talagang anuhan lang yun. Baga sa parang kahiyaan, parang nagkaanuhan lang sila. Mira na lang tayo. Ngayon, sama ako. Dami, hindi lang 12. Hindi na. Sentensya nyo, kayo. Puro life na sila, Bruno. Malalaki na sentensya nun eh. Sige, tayo na lang. 12. Nabuo yung 12. Pero hindi tumakbo palabas yun. Oo, nakintay sila ng magandang tiyempo. Gusto niya makakita ng maganda-ganda. Hindi siya bibira nung kahit sino lang. Gusto niya yung maganda. Ito ko mataba. Sabi niya,
Nung nakita niya, oh, simple, lakad na bukas. Kasi pag tumakbo ka na, mabubulilaso yun. Tatakbuhan yun. Lakad lang yun. Ayun na, nung nakapwesto na. Kaya ang dami naman tayo nun. 3 live sila ro. Pumwesto muna. Sila ba'y mismo nag-ano eh. Lahat sila nakakolonya. Si Kalit lang ang hindi nakakolonya doon kasi nga pila yun eh. Polio yun. Ganun-ganun pa. Ang kawawang ano doon, alam mo sa 12 kung sino, si Monyok. Kasi na-stroke yun. Nakapuga yun. Bugaan Davao yun eh. Ang alam ko kasama niya sigurang na-stroke ngayon si Monyok nung nakapuga sila. Ang ginawa, minom. Na-stroke pa, nahuli pa. Kaya pagdating sa Muntinlupa, gano'n na si Monyok. Doon makakawa si Monyok pag nakita mo. Maliit na si Monyok. Yung Noli Patuga naman. Ay, si Boy ang ano talaga ron. Ang nag-ano sa akin talaga noon ng kwento sila Richie. Ito, iba yung istorya ni Lolo Pamboy dito. Ang sinasabi, sa sugalan, nandun na daw nagsusugal, yan si Noli Patuga. Kasi 3 version eh. Yung una, sa CR. Nung palabas na sa CR, nakatuwalya daw, walang gamit. Inabangan paglabas, doon, tinira. Yung kahapon naman, ang sinasabi ni Felix Diamond, na karancho mismo ni Noli Patuga, ang ginawa daw, hiniwalay daw ng selda. O hiwalay yung mga hindi kasali ha. O hiwalay yan si Noli Patuga. Doon daw, kumbaga hiwalay na selda. Doon daw binanatan. Tapos iba rin yung mga tao na sinasabi niya. Etong kay Lolo Pamboy naman, ang sinasabi, yung sa sugalan. Ang nangyari daw, sinet up na. Patagal na daw pinaplano yun eh. Hindi lang daw makahanap ng magandang tiyempo. Nung nandun na, si Noli Patuga sa bilog, mga nakaupo daw eh, tawag doon, naglalaro na sila. Ang nangyari daw, kumbaga parang nandun na daw sila amadong buang. Tapos, ang nangyari, bigla na lang daw bumulusok. Sumulpot si Boy Kamatis. Doon niya inisahan si Noli Patuga. Ayon dito sa kwento ni Lolo Pamboy. Tuloy natin. Si Amado, si Lando. Ang unang bumira talaga doon si Boy. Walang nakakaalam nun. Si Boy ang unang bumira nun. Taka sa sugalan tinira yun. Sugalan yun. Sa 3 wala. Sugalan binira yun. Kasi sinulin yung pwedeng birahin ng harapan. Medyo may ano rin yun eh. Kahit papano, kaya kailangan nasa magandang pwesto yung pag binira mo. Kaya nga kulang sa gulang si Noli. Hindi katulad si Boy, pag lumabas, lagi nakaganyan sa pader. Pag naglakad yan, nasa gilid yan. Kita niya rito. Isang gumaganon pa yan. Tapos lagi may matala siya. Hindi naman sila magkasama ni Boy eh. Nakayampil yan eh. Hindi sila magkasama sa brigada. Si Patuga, maraming palipad hangin. Hangin mo, pag nakita, paluin ko kandado mukha mo po. Ito naman sinasabi, kahapon kasi ang sabi ni Felix Diamond, magkasama daw sa tawag doon. Magkasama daw sa brigada si Noli at saka si Boy Kamatis. Pero ang sinasabi naman ni Lolo Pamboy, hindi magkasama yan. Nasa ano yan, na kay Boy Ampil yan si tawag doon si Noli. Tapos hiwala yan kay Boy Kamatis. Ang nangyayari lang, natugma sa sinasabi nila, yung parinigan, palipad hangin, kumbaga trash talkan, malala. Ano mo? Ang nyo. Talagang sa lubsub siya kayo, no? Kay Wala sa Boy. respeto kay Lolo Boy. Wala. Eh, si Boy naman, titingin lang, sige lang. Medyo may gulang na si Boy eh. Kasi nga, inabot niya na nga yung unang tira niya na wala siyang gulang. Parang kumbaga pamato siya. Nagawa siya pamato. Eh, siyempre, tumatanda naman yung tao. Ang kakaisip. Gumulang siya. Oh, hindi naman pwedeng tirador na lang ako. Hindi pwede. Tsaka si Boy nagpasikat ng Sputnik. Sa buong Muntinlupa, humikat ng Sputnik kay Boy. Siya Sinasabi niya kasi dito, nung bata-bata pa si Boy Kamatis, binubuyo siya na, yun nga tumira, kasi wala pa siyang gulang binubuyo siya nung mga nakakatanda sa kanya. Kaya napag-isipan ni Boy Kamatis, base sa kwento ni Pamboy na hindi naman pwede na puro tirador na lang din ako. Kasi nga gumugulang din, tumiedad din yung tao. Kaya naghangad siya ng mas malaking, mas malawak na kapangyarihan. At yun nga yung pamunuan na mismong pangkat nila at maging hari mismo dun sa loob buong bilangguan.
Kumbaga, naunang nakulong si Lolo Boy Kamatis. Siya ang unang gumawa ng pangalan. Tapos Oo. Sila Shane yan. Naunang tumira yan, sila Shane. sila Peralta Buang. Oo. Yung unang tumira sila Shane. Tapos, yung nga yung kilaboy na. Noli Patuga, may pangalan din talaga siya. Tsaka matibay din talaga siya. Nung Kung matibay. May tibay yung nuli. Talagang hindi mo maano yun. Yung nuli talagang kumbaga sa ano eh, may tira. May mga tira din. Kaya lang siya, sabi naman ni Boy, tayo mo, tinira mo sa hospital, nakahiga. Hindi ka tumitira ng nakatayo. Kahit na nakatalikod, basta nakatayo. Tirahin nyo sa hospital, nakahiga tao ron. Hindi papatay, nakahiga, pangit. Yan naman ang palipadahangan ni Boy. Kaya yun, magkaganon sila. Magkaway sila. Parinigan. Oo, parinigan yan, ganyan. Palipadahangan ka ng ganon yan. Tayo nyo, tumira nga kayo, putang na. Sa hospital, nakahiga pa. Tutulog. Hindi man lang nakatakbo yung tao. Yun yan hinihirit sa hospital. Kaya ako kayo magmamalaki sa akin. Hindi yan si Boy. Nahampas daw ni Lolo Nolis ng padlock sa mukha si Lolo Boy Kamatis. Sa Hindi, sugat. palipad hangin lang yun. Hangin mo, pasing ko mukha niya. Mampasing ko mukha mo, padlock. Hangin mo. Palipad hangin lang. Pero yung talagang sampal na ano, wala naman nangyaring gano'n. Wala. Kasi sabi nung iba na na-interview ko, katulad nila Lolo, Romy Paa, nila, tawag doon, mga batang tundo. Anong nangyari daw? Doon nga daw sa, tawag doon, naglalaro nga daw, tapos nagkainitan, hinampas daw ng padlock sa muka ni Noli si Boy Kamatis. Yun ang kwento nila ha. Hindi naman natin alam kung totoo talaga yun. Pero yung sinasabi naman nung iba, hindi totoo yan. Nila yan, katulad ni Lolo Pamboy, hindi totoo yan, hindi nangyari yan. Puro parinigan lang ang nangyari. Alam mo, naging gano'ng kwento. Palipad hangin lang. Yan ang lagi sinasabi. Alam mo, paloy kita ng padlock sa mukha. Parinigan lang, walang ano. Yung kay Noli, paano niya kaya pinalano yun? Di, yun talagang yung may lookout na marami na nagano ron eh. Kasi ang inaano sa akin doon, 7 tao nandun sa may harap. Kalaban niya, bahala. Eh si Amado, 8 yun eh. Pumunta na ron. Kasi nga meron na nagano, timbre. Andun na, si Noli. Yun. Lumabas ngayon, sila Richie, Popoy, si Lando, si Cesar. Ayun, andun na, nakapwesto na. Nihintay na lang nila si Boy. Eh, biglang gumano ngayon si Boy. Lumabas ngayon si Boy. Pinigyan agad, 2. Dito, tama, liig. Hindi nga inabot na 1 minuto yun eh. Ang bilis. Pagtayo ni Noli, binigyan ulit siya. Tama na naman dito. Sinundot ni Cesar, Popoy, si Richie. Pahamin tama, bagsak. Pak, kalas. Naiwan mag-isa dun. Gano'n na lang. Ayan na, dumating ngayon yung empleyado. Pinalalaban ngayon si Boy. Pero si Boy nang bumira dun. Si Cesar Laway daw, nabangkaw daw dito sa gilid. Bangkaw, paano babangkawin eh? Pababa daw ng hagdan, inabangan daw doon. Labo yun pagka sa hagdan. Hindi mo mapapatay si Noli, bababa pagka hagdan. Paano papatayin yun eh? And yung tao pagbababa, hindi naman nakatingin sa taas. May punto to eh. May punto tong sinasabi dito ni Lolo Pamboy na, kasi yung iba sinasabi, pagbaba daw ng hagdan, doon daw, kumbaga, binangkaw. Pero may punto kasi yung sinasabi dito ni Lolo Pamboy na, pababa eh. So kung pababa ka ng hagdan, kita mo kung sino yung mga nakaabang sa'yo. So, may punto tong sinasabi. Pero hindi natin alam kung totoo talaga yun. Tuloy natin. Tignan mo. Panoorin natin to. Siyempre, pagbababa ka, nakaganyan ka, ganyan. Makikita mo kaagad tao. Ayun, Hindi mo mapapatay si Noli nung nakaharap. Makaya patayin yun. Papalag yun. Hindi mapupuruhan yun. Hindi rin pwedeng hawakan yun, pipiglas yun. Kailangan may tama kaagad. Hindi pwedeng magkakaroon. Yung sinasabi din ng ibang mga tawag doon, mga batang tondo, nung nawala nga daw si Noli Patuga, marami daw na natakot kay Boy Kamatis. Tapos, marami ding nagpalipat ng brigada at marami nagtampo kay Boy Kamatis kasi matindi daw talaga eh. Kumbaga, isa yan sa mga matitinding may pangalan eh sa pangkat natin. Kumbaga, yan ang bumabandera. Malupit na tao yan. May puso yan. Yun din ang sinasabi ng iba. May puso yan. Kumbaga, may pagmamahal din sa sa pangkat natin na bakit mo yan pinaplano na mawala siya. Okay? So, ang dami daw na nagtampo kay Boy Kamatis ng panahon na yon. Ng forma, kailangan walang forma. Bigay ka agad. Susugal siyang gano'n. Sugal yun, maagis pa yun. Maagis na gano'n. Binigyan ni Boy, biglang bumbo. Oh, yun na.
Si Amado naman, Cesar, si Richie, si Popo. Daming tao doon sa puro yun. Tayo na wala pa isang minuto, bagsak. Wala pa isang minuto. Ibig sabihin, biglang dumating si Lolo. Oo, si Boy ang talaga doon. Ganyan, nakapwesto na. Ganyan na, andito na eh. Dito yung bahalang, susugal eh. Tatot wala eh. Nananalo pa nga yun. Mamano si Boy. Biglang gumanon lang yun. Dalawa, wala, si Amado naman. Bata-bata ni Boy si Amado eh. Radyo namin yun. Kami magkakaradyo ni si Boy ako eh. Yung Amado. Walang isang minuto, nabawian na ng buhay siya. Wala na, bagsak na kagad din nakatayo. Ang bilis yung pangyayari, bagsak na, wala na. Yung Ode, huli na numaraman ng Ode. Kasi ito yung 4 Ode, nandiyan lang. Yun na, pung, pung. Baba, pasok ang empleyado. Ulasan na. Daan na. Binuhat na nun, lagay na sa kamilya. Iba sa ospital. Ating sa ospital, wala na, patay na. Wala na, yun na. Nagkaanohan na mga dadala, mga magmamayor. Sabi na, puta si Boy, pinatira. Tinira natin si Boy, pinatira. Ganun. Yun ang putok doon. Pinatira, pero si Boy unang bumira doon. Yun ang totoo talaga ron. Biglang gumano lang si Boy doon eh. Pesto, tao dyan. Amado, dito. Cesar, Richie, si Popoy nandun. Yung nakaganon lang. Kasi nakaupo lahat yun eh. Nakaupong gano'n, nakaganyan. Pero si Amado, tinitignan na si Noli. Tinitignan na. Biglang may gumano ngayon dito. Yun na, ang bilis ng pangyayari. Dalawa, pagtayong gano'n, sumandal pa, bigyan naman ni Amado. Nakabunot pa yun. Kaya lang, wala nang ano eh. Dami. Cesar, Grabe. Popoy, si Richie, tama nun. Grabe yan. Grabe. Pero si Boy unang sumirit doon. Bilis ng pangyayari, sabi sa inyo, wala pa isang minuto tapos. Tundo si Noli. Talagang noon pa may baryo-baryo na. Hindi pa napapatay si Noli. Baryo-baryo na yan, 12 pa lang. Kaya nga nabuo yan 12 dahil doon sa ganun eh. Ano yung reaksyon ng mga, ay nakukwento nyo nga kanina, na yun ang balita sa mga mayor na? Marami natakot kay Boy. Tang na si Boy. Ba nangyayari dito? Mukhang wala nang kilala. Pero talagang kaaway na nila si Noli. Kasi si Noli kasi madalas magpalipad hangin. Madalas siya kahit sino doon sa 12, ganun. Naging squealer daw si Noli Si Patoga. Noli, hindi gagawin ni Noli mag-squealer. Saka hindi Ayan. naman sila O, tugma rin to sa sinasabi nung karamihan sa na-interview natin na hindi niya kaya gawin na maging squealer sa pangkat lalot. Siyang hinirang na pambato. Siyang isa sa may pangalan at nire-respeto. Hindi niya kayang mag-squeal. Yun ang sinasabi ng karamihan. kasama noon. Hindi naman sila magkasama sa brigade. Nakayampil si Noli. Matagal na tinitsempohan yun. Matagal na. Kaya lang wala silang pagkakataon. Kumbaga sa yun na yung tamang tsempo. Tagal na pinlano yun eh. Kaya lang, naglalakad eh. Nahirap mo naman birahin kagad na yun. Eh alam mo, tirahan sa Muntinlupa. Hindi naman pwedeng harapan. Pwedeng harapan, magkasalubong kayo. Bigla kang bibirahin. Yung gano'n ang tirahan doon. Pagtira sa inyo, susundo isa. Ang bilis lang. Pakalas. Matibay din yung Noli. Hindi mo rin pwedeng. Saka maganda katawa nun. Saktong ang isip niya dun sa sugal. Sa sugal. Wala siyang ibang iniisip. Kaya nga kulang nga siya sa Si Boy, pag nagsugal, nakasandal sa pader. Hindi nagsusugal yung may dito. Hindi, limbawa, pader yan. Dito ka pipesto. Hindi pa pipesto ng gano'n si Boy. Pipesto yun, nakasandal sa pader. Ganun yun. Susugal yun. Tapos panitingin nun. Hindi maano si Boy na may pagkakataon ka matira siya. Ganun ang utak ni Boy. Kulang, no? sobra. Pinagulang na talaga siya ng karanasan niya. Karanasan niya at yung nangyaring hirap sa kanya. Natakot sa kanya yung mga mayor. Ang takot. Dani Lapid, umalis sa kanya, punta sa doon. Si Pilay. Kalit, magkasama sila ni Dani Lapid. Panipat din. Si Amor. Amor Sarmiento yun, yung isa, nagpakulo niya. Ayoko na sa inyo. Umalis na rin. Natira na lang yan, sila Gurang, sila Jimmy, si Torres. Yan, mga magkakawasa. Kasi sila naman magkakasama. Wala nang hiwalay. Yung Torres. May sinasabi si Lolo Primo, yan, yung Boy Torres na yan. Yan, isa sa mga matitindi na may pangalan din. Tirador din ng pangkat ng planeta. Isa sa kanila, si Kalit, tsaka ito si Dani Lapid. Bakit sila natakot kay Lolo Boy? Dahil ba sa... Yung nga kay Noli. Kasi parang iba na yung takbo ng isip. Sumobra na dumi. Madumi isip ni Boy. Ang ayaw nun, matititigan mo siya. Baba, niya ka, matitigan mo siya. Paluin ka nun. Sampalin ka yun, bato Baka ka nun. iniisip ng ibang 12, baka pag-isipan ako nito. Palipat muna ako. Ang hindi niya lang inaano talaga doon si Tipaklong. Tiwala siya kay Tipaklong. Taga rin sa Pao. Yun ang talagang maalalay kay Boy. Si Tipaklong. Ngayon man tinawag na Tipaklong yun. Punta pag nakikipag-showdown yun, nakita mo parang Tipaklong gumagalong.
Simula nun, Lo, siya na talaga ang namayagpag. Oo, siya na namayagpag. Pagkatapos ng pagtira kay Noli. Oo, siya na. Grabe yung istorya na yun. Anong komento nyo doon? Sabi ni Shanks, kung hindi inano ni Boy si Noli, siya ang aanuhin nun. Kalaban sila, natural. Isa lang dapat matira. Matira matibay, may punto ka. Kasi pangalan sa pangalan eh. Pataasan ng lipad eh. Matira matibay talaga. Isa lang ang pwede mamuno ng panahon nila. Na-traitor lang si Patuga, sabi ni Beruka. Pero kung harapan, laban, hindi sila uubra. May punto ka doon kasi halos karamihan naman ganun ang sinasabi. Hindi nyo kaya ng harapan yan si Noli. Shanks Guanson, hindi susundin ng mga dekalibreng asintado si Boy kung walang pruweba. Amado, Tiergas, Maranan, Landong, Suman, takot sa kanya. May punto ka rin dito. Ang ganda ng mga komento mo. May punto ka talaga. Kasi Notorious Brigade nga eh. Ang daming puro doon, tirador doon. Tapos ikaw ang pinaka-leader. Ikaw ang pinaka-nirerespeto nila. So, yun, susundin ka talaga agad nila. Kaya tsaka sabi rin ni Lolo Alex Vlog, hindi pwede mabali ang salita niyan ni Boy Kamatis. Hindi pwede baliin ang salita niyan. Ganun siya katindi. So bukas may part 2 to eh. So yun ang i-reaction video natin. Ako nga pala, si Jello mula sa page ng Tatong Kalye. Mga istorya ng tattoo sa kalye.